Pagpasok pa lang, naaamoy ka na agad ang kababaan. Kayo pala yun. Ang baho naman. Kayo po ba si... Ito ang asawa ko, si Wang Fuji, marketing director ng Hongda Trading. Kukunin namin ang sasakyan. Kayo pala. Kayo ang VIP na sinasabi nila. I-assist ko po kayo. Tama. At gold member pa ako dito. Opo, sundan niyo po ako para sa releasing. Grabe naman. Anong klaseng shop to? Ha? Bakit pinapapasok ninyo ang mga basura ito? Hindi ba kayo naasiwa? Mr. Wang, ako na pong bahala rito. Kung wala kayong pambili, layas! Baka mamaya, ikaw pa ang malasing dito. Ate Xiao, hindi ganyan tratuhin ng customers. Customer ba yung mga yan? Kalokohan. Marketing manager daw siya. Talaga ba? Parang hindi naman. O ikaw, kung matino ka, lumayas ka na lang dito. Huwag mo sirahan yung mood namin ni Yaw Yaw. Liu Bin, Jiang Mengru, hindi niyo ba get slice na? O baka gusto niyo pang ipahiya? Papa. Baby, huwag kang matakot. Nandito ako. Kayong dalawa, akala niyo kung sino kayo? Parang aso kong ngumusta eh. Ikaw. Sino ka para magsabi ng ganyan ha? Ang kapal ng mukha mo. Tawag-tawag ka pa sa pangalan ng chairman namin. Ayaw mo na ba mabuhay? Tama, sino ka ba? Para mag-ingay dito sa harap namin, parang aso lang? Umalis ka dyan! Hindi niyo ba nakikita na nangahamak yung babae niyan? Security! Security, bilis! Itapon ng dalawang yan dito! Security! May nanggugulo dito! Itong babae na to, nananakit ko kani-kanino. Kung sino makakapagturo ng leksyon, sa kanya mapupunta ang pera. Tama na yan! Tama na yan! Ano kaguluhin to? Hindi niyo ba alam na bawal magingay dito? Manager Fang, sakto ang dating mo. Itong dalawang pulupe. Walang pambili ng kotse pero nagugulo. Dapat maturuan ng leksyon. Tama yan. Mga basura lang yung mga yan. Dapat pinapalayas. Itapon dapat. Ulo kwenta. Si Mr. Liu na yan. VIP customer natin. Bumili ng milyong sasakyan. Bawal siyang bastusin. Kundi yari tayo. Ano pang ginagawa nyo? Itapon yung mga yan. Tumigil ka! Manager, ba't niyo ako sinampal? Sinabi nang wag bastusin ng VIP, di ba? Ganito ba kayo mag-asikaso? Manager, ina-assist ko naman sila. Nandito lang po sila. Tumahimik ka nga! Xiaolan, ikaw ang magsabi. Ano talaga nangyari? Opo, Manager. Ganito po kasi yan. Sila po ang nambastos. Sila po ang abusado. Si Ate Zhao pa ang kumampi sa kanila. Ano? Tanga ka ba, ha? Ang simple-simple lang ng trabaho. Hindi mo pa magawa. Wala ka ng trabaho bukas. Manager, please naman po. Ako, sumunod lang ako sa utos. Tumigil ka. Ginilo mo ang VIP natin. Kaya ngayon, damay ka na. FYI, ang asawa ko ang gold member dito. Kami, ang tunay na VIP dito. Milyon-milyon ang galawan namin. Wala kaming oras para sayang sa inyo. Iatid nyo na kami sa sasakyan. Ito sila. Sila po ang bumili ng treasure car. Pasensya na po kayo. Tama na yan. Tumahimik ka. Bobo ka kasi. Mr. Liu, pasensya na po talaga, sir. No worries. Basta makuha na natin yung kotse. Sabay-sabay na tayo. Tara na, tuloy na tayo. Kukunin na ang kotse. Sumunod po kayo sa akin. Ana, alis na rin tayo. Huh? Papa, nabili mo na ba yung kotse? Oo, mamaya sasakay tayo. Magja-joyride tayo. Tara. Liu Bin? Jiang Mengru? Grabe kayo, ang kapal ng mukha nyo. Imagine, sinundan niyo pa kami dito. Hay nako, dahil mabait ako. Sige na nga, panoorin nyo. Buksan niyo mata nyo. Grabe ka magsalita. Hindi ka ba natatakot sa karma? Ikaw. Isa ka lang namang hamak na mababa sa buhay. Ano bang pinagyayabang mo? Kahit 10 buhay mo, hindi pa rin pantay sa halaga ng luxury car ko. Mr. Wang, ito po. Pakitingin po, ito po ang imported limited edition Maybach exclusive order. Plate number Jiang A666 worth 15 million. Ganito pong high-end sasakyan ng bagay sa inyo. Pasok na pasok po. May baka nagkakamali ka. Ganyang milyon-milyon na kotse. Kahit may pera ako, hindi naman ako ganyan kawaldas. Ano? Hindi pala ikaw ang bumili nito. Ang pinili namin ng asawa ko, BMW 7 Series worth 1 million. Tapos dinala mo kami dito sa Maybach. Niloloko mo ba kami? Loko ka ba? Hindi po, hindi po. Ay nako, nasaan na yung yabang nyo kanina? Akala mo kung sinong bigatin. Akala mo sinong milyonaryo, hindi pala afford ito. Tandaan nyo, 15 million yan. Napahiya tuloy kayo. Ang gwapo mo pa naman, pero ang yabang mo. 1 million lang, kayang-kaya ko nang bilhin ng pamilya mo. Ano pinagmamalaki mo dyan? Tama. Mga katulad din yung hamak. Ang dami ko nang nakikita.
Sige. Napipikon na ako sa inyo, humanda kayo. Hello, si Mr. Xu Dongxiang. Sa kumpanya nyo ba? May manager Wang Fugi? Yes, Mr. Liu. Tanggalin mo. Opo, sikasuin ko agad. Hoy, ikaw, sino ka ba? Sino ka ba raw to sa si Mr. Xu? Kung sino ka man, hindi mo kayang abutin ang level niya. Grabe! Tawang-tawa ako, Hoi Jiang Mengru. Mas mabuti pang ipasama mo yung asawa mo sa psychiatrist. Baka malala ng kaso niyan, mukhang sira ng utak niya eh. Love. Huwag ka matakot. Hayaan mo silang tumawa. Mamaya hindi na sila makakatawa. Tawag mo lang kay Chairman Chu. Huwag mo sabihin may kinalaman sa inutil na to. Imposible yan. Hello? Ano? Tanggal na ako bilang marketing manager. Ginoong Liu, sorry kasalanan ko. Hindi ko na kayo nakilala eh. Kasalanan ko, sorry. Love, inutil lang naman yan. Bakit ka lumuluhod dyan? Ikaw walang pride, ako meron pa. Tumahimik ka, si Ginoong Liu. Ang #1 shareholder ng Honda. Pati si Kema sumusunod sa kanya. Kung ayawin mo siya, siguradong patay ka. Ano sabi mo? Boss, patawarin mo na ako. May pamilya akong binubuhay. Di ko kaya mawalan ng trabaho. Kaninang yabang mo, nasa na? Hindi ba gagastos ka ng 1 million para ipapatay kami? Abuso sa kapangyarihan. Ito ang karma mo. Gets mo? Opo. Coco, tara na. Iikot tayo ni Daddy. Han, asan yung kotse? Tara, sakay na. Mami! Sakay na din. Lalabas tayo ni Daddy. Ano? Sa kanila pala ang kotse? Imposible. Patay. Napahamak tayo sa VIP gas. Tapos na tayo. Mga mukhang pera talaga kayo. Manager Wang, yung sales rep na si Xiaolan, magaling ang service niya. Satisfied ako. Ganun ba? Simula ngayon, ikaw ang bagong supervisor. Pagbutihin mo. Totoo ba? Salamat po, Manager Fang. Hindi ko kayo bibiguin. Uy, tama na sila. Pusbiyaw, hindi ako nabibiro. Tingnan mo, yung kotse nila. Global Limited Edition Maybach. Milyon-milyon yan. Sobrang yaman nila. Tunay na big fish ka. Hello? Ano? Good. Pusbiyaw, nakuha na sila. Sige, tuloy ang plano. Yes, sir. Boss Xiao, ang ginagawa mo? Hindi ko kasalanan yung nangyari noon. Hindi ko kasalanan. Kasalanan ni Liu Bin. Ano pinagsasabi mo? Tumigil ka nga! Pusbiyaw, sila nga. Kayo ba ang mga magulang ni Liu Bin? Si Liu Bin kayo nakabangga ng bigating tao? Baka nga. Boss Biao, kami po ni Liu Bin. Wala na kaming kahit anong koneksyon. Oo, tama po. Simula nang yumaman siya. Hindi na kami niya pinapansin. Kahit patayin niyo pa kami. Wala siyang pakialam. Tumigil nga kayo dyan. Pusbiyaw, itong dalawang to. Kahit papano, wala nang ang direct na connection kay Liu Bin. Pero, malapit sila kasi kadugo nga yung asawa niya. At isa pa, ang asawa ni Liu Bin, kilalang kilala bilang mapagmahal sa pamilya. Ibigay ninyo sa kanya ang telepono. Patawagin niyo siya para humingi ng ransom. Sige po. Ransom? Di kidnapping na yan. Kung ayaw mong mamatay, sumunod ka na lang. Gawin mo ang sinasabi ko. Nagusto mo ba, Coco? Opa. Han, sagutin ko lang tawag. Sige. Tignan natin na ka. Hello? Ate, kinidnap kami ng mga kidnapper. Bisa, patulungan mo kami! Papatidi lang kami, pati si Baba. Pag hindi ka pumunta, makikita mo. Ikaw, ano nangyari sa inyo? Ikaw si Jiang Menru, di ba? May kalahating oras ka. Pumunta ka sa abandoradong pabrika. Tandaan mo, bawal ang pulis. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Kung hindi, magiging bangkay na lang ang mama at kapatid mo. Hello? Hello? Sino yun? Sinong kumidnap sa kanila? Sasabihin ko ba kay Han?
Hindi. Hindi pwede. Problema ko to. Hindi ko siya dapat itamay. Han, Bakit? naalala ko, biglang ubos na pala yung gulay natin. Bibili muna ako sa palengke. Sige. Han, malapit lang naman palengke. Ako na lang mag-isa. Kailangan mo na lang ihatid si Coco. May pasok ko siya bukas. Sige, uuwi na kami. Paalam ka kay mama. Bye-bye, Mama! Manong, sa West City Factory. Tama na mo siya! Patawan na po! Oo, sige. Dahil sa sinipa mo ko noon, muntik na akong hindi maging lalaki. Ngayon, babayaran mo yan! Hoy, huwag mo siyang papatayin. Relax, Boss Kai. Alam ko ang limit ko. Sakto lang to. Nilalait niyo yung matanda! Kakarma ang aabutin ninyo! Karma? Sige. Bago dumating ang karma mo, bawasakin ko muna yung bibig mo! Tigil! Bitawan niyo sila! Papa, hindi pa ba uuwi si Mama? Sandali pa. Babalik ka sa mama mamaya. Sige po. Manager Chen? Hello, Manager Chen. Mr. Liu, kanina po, napansin ng security namin na ang asawa niyo papunta ngayon sa isang abandonadong pabrika sa West City. Ano? Wala po kami malinaw na dahilan. Pero ang mga tao na sumusunod na sa Sige, kanya. noted. Pupuntahan ko na siya. Coco, aalis muna si Papa ha. Dito ko lang sa bahay. Maging mabait ka. Babalik agad si Mama. Apo, Papa. Kayo ni Mama, bilisan niyo po, ha? Oo, sige. Tigil! Tigilin niyo sila! Ate! Nandito na nga ang babae. Kung ililigtas mo sila, madali lang. Bayaran mo ako ng 20 million. Siguradong buhay pa sila pagkatapos. 20 million? Saan naman ako kuha ng ganyan kalaking pera? Eh di ganito na lang. Kaisi, putulin mong kamay niyan. Yes, boss! Wag. Ate, tulungan mo ako! Boss, hindi matinan siya. Yoy, yan kapatid mo. Dugo mo yan. Dahil sa pera pababayaan mo, hayop ka ba? Wala kang puso. Walang hiya ka. Tinapon mo lang konsensya mo. Dalhin mo ang pera dito. Ang angka namin. Kailangan tagapagmana. Gusto mo ba siyang mawala? Mama, ano pinagsasabi mo? Kung wala akong pakialam, hindi ako pupunta rito. Pero saan ako hihingi ng 20 million? Sige, palitan mo na. Yes, boss. Wag! Mama! Boss, hindi pa ako mahatake. Boss Biao, mukhang wala ngang pera sa kanya. Mukhang kay Liubin nakatago ang pera. Wala akong pakialam kung kanino. Ngayong gabi, gusto ko makuha ang pera. Opo, ako na bahala dito. Next move, ako ang gagawa ng paraan. Sigurado ako, tonight makukuha yan. Anong balak mong gawin? Anong balak mong gawin? Ano? Tumawag ka na. Ipatawag mo na yung inutil na asawa mo na yan. Sa panaginip mo lang. Hawakan yan! Eto. Super malakas sa gamot. Isang patak lang. Kayang-kaya ka nung sirain nito. Tapos kami, marami akong mga tauhan dito. Mamaya, magvi-video kami para masaya. Ipapadala namin sa asawa mo. Gusto mong malaman kung ano mangyari? Ang bango. Hayop ka! Bitawan mo ako! Mr. Liu, kamusta ang asawa ko? Ayon sa investigasyon, klaro na ang lahat. Itong grupo ng mga kriminal, ginamitan ng pamilya mo para may kompromiso sa misis mo. Tignan mo po ito. Si Zhao Fengpei, hayop talaga. Dapat noon pa, pinatumbo ko na yun. Don't worry sir, Mr. Liu. Nagsimula na kami mag-rescue operation. Sigurado, ligtas ang asawa mo. Kasama ko. Hindi pwede, Mr. Liu. Itong sindikato, responsable sa sunod-sunod na pagdukot ng mga kababayan at bata. Sobrang delikado. Huwag na po. Wala akong pakialam. Hindi ko papabayaan doon ng asawa ko. Okay, Ling Feng, lumapit. Sir, si Ling Feng, captain ng Wolf Warriors. Dating Elite Special Forces. Kasama na siya. Garantisado ang safety mo. Bukod pa dyan, maglalagay kami ng mga sniper sa paligid. Handang sumuporta yun ni Salamat. Walang naman, Mr. Liu. Pero bago tayo pumasok, kailangan muna nating linisin ng labas. Wolf Warriors team, handa! Simulan ng operation. Yes, sir! Tanong ko ulit, papayag ka ba? Natawagin si Liubin dito? Sa panaginip mo. Sige. Kasalanan mo na kung ano mangyari. Mamaya,
Papatikim ko sa'yo kung anong klaseng lalaki ako. Real man. Sandali. Ikaw si Megro, di ba? Kung papapuntahin mo si Liubin, pangako naming makakaalis kayo ng buhay. Bigay ka ba, ha? Yung huling sumuway kay Boss Piao, alam mo ba, pinatapon sa mga aso. Jin Mengro, kung ayaw mo mamatay, patawag mo si Liubin. Bilisan mo! Ikaw ba ang boss dito, no? Tama ba? Oo. Pwede ba tayo mag-usap? Lumapit ka dito sandali. Ikaw babae, kapal na mukha mo ah! Gusto mo namang mamatay! Kayo mga demonyo kayo. Kala nyo di ko alam? Papupuntahin nyo ang asawa ko. Tapos pagkatapos nyo kaming gamitin, papatayin nyo rin kami! Pero tandaan mo, sa sobrang talino mo, mas maaga kang mamamatay. Pasensyahan na lang tayo. Mga katulad nyo walang puso, hindi man tataga sa mundo! Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba ha? Kami ni Boss Piao. Top agents kami internationally. Elite mercenaries kami. Ang liit lang ng Jianxiang ninyo. Hindi ninyo kami kaya. Sa buong mundo, tanging mga tao lang ng Warwolf ang pwedeng makalaban sa akin. Ibig sabihin, ang mga top level lang ang pwedeng humarap sa kanila. Kayo mga bagong yaman, hindi kayo bagay doon. Ang dami ko pa sinasabi. Bahala ka na sa kanya. Gawin mo ang gusto mo. Basta buhay pa siya. Salamat, Boss Piao. Ikaw babae ka. Sisiguraduhin kung pagsisisihan mo to. Ha? Dali ka nga rito. Huwag ka lalapit! Tulungan niyo kami! Tinggal! Masamang tao! Mahal, huwag ka matakot. Nandito na ako. Mahal, akala ko hindi na kita makikita ulit. Ikaw pala tong inutil na to. Mga pare, ano bang hinihintay ninyo? Siya si Liubin, sugurin nyo! Yay! Oh! Yay! Ha? Sa... Paano nagkaroon si Liubin ng ganitong klase bodyguard? Tara na. Boss Piao, tumata ka sila! Hoy, akala ninyo kung sino kayo ha? Pasok ng pasok, labas ng labas. Liubin, kahit gaano ka pa kagaling, yung bodyguard mo, isa lang siya. Kaya niya ba lahat ng tao ko, ha? Minsan lang magkamali si Boss Piao. Sigurado kang lagot ka. Mga tol, sugod! Boss Piao, anong ginagawa mo? Yung dalawang yan, VIP natin yan. Wala kang karapatang makialam dito. Tabi! Hindi basta-basta to. Hindi na pwedeng bara-bara. Kailangan ng diskarte. Liubin, di ba? Bigyan mo lang ako ng 20 million. Babantayan ko kayong dalawa. Wala mangyayari sa inyo. Deal? Mr. Liu, nagsimula ng operasyon namin. Kumahari pa-gold sila. Sige, gets ko na. Pera lang naman yan. Hindi problema ang pera. Bibigyan kita. Pero paano ako makakasigurado na hindi kami lolokohin pagkabigay ko ng pera? Ako nagdedegosyo lang. Walang personalan. Bayad ka, ligtas ka. Pero kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Sige, 20 million lang naman, di ba? Bibigay ko na. Swiss Bank Black Card yan. Eksaktong 20 million ng laman. Pwede mong i-check online. Pwedeng check mo ngayon kung totoo. Kaysa, i-verify mo. Boss, totoo nga. Ayos, diretso ka usap ah. Since bayad na ako, umalis na kayo. Kumusta na? Nakaposisyon na kami, sir. Hindi na sila makakatakas. Tara na. Honey, pero si Mama at Kiwi, nasa kanila pa. Don't worry, Miss Biang. Kami na ang bahala sa kanila. Babantayan namin ang kanilang kaligtasan. Sige, please. Hindi pwede. Hindi pwede paalisin sila. Pag nakawala si Liubin, tiyak na babalikan niya ako. Boss Biao, hindi natin sila pwede palabasin. Ano? Gusto mo sirahin ko yung patakaran ko? Ay, hindi. Hindi ganun yung ibig ko sabihin. Si Liubin, hindi nakakalimot sa mga atraso. Kapag nakalaya yan, baka kumuha pa ng tao para gumanti. Paano na tayo? Boss, nakakuha siya ng black card. Ibig sabihin nun, malakas sa koneksyon niya. Baka kaya niyang tumawag ng Wolf War. Delikado tayo. Oo nga. May punto ka. Pasensya na. Hindi kita pwedeng palayain.
Boss Biao, sisirain mo sarili mong salita. Hindi, ayoko lang na ikaw ang sumira nito. Pag dumaya ka kasi, baka bumalik ka para gumante. Ayoko ng gulo. Kaya ngayon, kailangan mong maging hostage ko muna. Kapag safe na ako, saka kita pakakawalan. Hindi mo inakalang ang werewolf nakapwesto na sa paligid. Wala na kayong takas. Boss Biao, yung maliit na halaga wala yan sa amin. Barya lang yan. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ko dyan. Kaya, kalma lang kayo. Ang mangyayari ngayon, tayo-tayo na lang ang nakakaalam. Lahat dito, sariling tao natin. Ayaw natin magkagulo, di ba? Tama ka nga. Sa totoo lang, may point ka talaga doon. Boss Biao, anong ibig mo sabihin? Ako naman loyal sa'yo eh. Alam mo yan, boss. Boss Biao, huwag kang maniwala sa sinasabi ng inutil na yan. Tahimik ako, hindi ako maglalaglag. 3 lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Boss Biao, huwag kang galaw! Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Ligfeng, attack! Boss Biao, may sniper! Gago. May sniper pala. Cover, Boss Biao! Boss Biao, kasalanan namin. Bago pa siya dumating, nag-report na pala sa authorities. Kaya pala, binibitin tayo kanina. Ngayon, sigurado akong nakakulong na tayo. Saksakin niya siya! Boss Biao, anong gagawin natin? Di ba may mga tao pa sa labas? Paalisin natin sila. Yung mga tauhan mo sa labas. Wala na, nalinisan ng buong team ko. Ubus na sila. Ano? Nag-hire ka ng mga tao ng werewolf? Konting bayad lang noon. May werewolf security na ako. Hindi ko akalain. Nagagamitin ko kagad. Kasalanan nitong hinayupak na to. Kung alam mo lang na si Liubin, may werewolf backup pala. Hindi ko na sana ginalaw pa to. Subuko na kayo o babarilin namin kayo. Boss Biao, may 2 hostage pa tayo dito. Oo nga, habang may hostage, hindi sila makakakilos basta-basta. Para. Nasaan sila? Nasaan sila? Huwag niyo akong gagalawin. Alam niyo ba kung sino ako? Kahit sino ka ba, wala kang kwenta. Handa ka ng managot sa batas. Sa lahat ng ginawa mo, kumanda ka na ngayon. Huwag niyo akong galawin. Ayoko makulong. Tumahimik ka! Mengo, umuwi na tayo. Naghihintay na si Coco sa bahay. Mama! Sino yan? Coco! Si Mama at Daddy to. Buksan mo ang pinto. Mama, Papa, miss na miss ko kayo. Kala ko iniwan niyo na ako. Ay nako anak, ikaw ang baby namin. Paano ka namin iiwan? Miss ka namin. Talaga po ba? Oo naman. Mami, Daddy, gutom na ako. Pwede ba tayong kumain sa labas? May bagong bukas na Michelin restaurant nearby. Doon tayo. Michelin? Magdami siguro masasarap doon. Yung mga hindi natin natitikman. Tama. Tara na, Daddy. Tara. Pero magpapalit muna tayo ng damit. Good evening po, Ma'am and Sir. Enjoy your meal. Honey, Coco. Tignan niyo to. French foie gras. First time niyo to. Tikman natin. Sige, Coco, tikim na. Eto na. Honey, ikaw din. Tikman mo. Masarap ba? Ano? Tamis. Parang cream, super yummy. Nalulusaw sa bibig. Ang sarap sa dila. Grabe, perfect. Kung may chance, gusto ko rin matuto magluto ng ganyan kasama ang Michelin chef. Breaking news, ngayong 7:20 p.m. Nasa Jiangcheng, nasa gitnang mga biktima na kidnapping, lahat ng mga suspect ay nahuli sa pulisya. Kasalukuyan pang iniimbestigahan, salamat sa mabilis na aksyon. Mami, Daddy, bad guys naman di ba? Lagi rin silang nahuhuli sa huli. Masama ang may kaparusahan sa huli.
Lahat ng masasama paparusahan. Breaking news. Ngayon lang, si Professor Xiao, isang scientist, habang nasa critical stage ng nanochip research, bigla siyang tinamaan ng ALS, muscle weakening disease. Naparalyze siya ng buo. Dahil dito, humihingi kami ng tulong mula sa medical experts at researchers ng ALS para kay Mr. Xiao. Grabe. Yung chip project niya, sobrang importante sa bansa. Hindi siya pwede mawala. Oo nga, parang nakaasa sa kanya yung kinabukasan ng buong bansa eh. Sobrang halaga niya kung sino man ang makakapagligtas sa kanya. Parang ligtas na din ang buong kinabukasan natin. Mami, ano yung ALS? Anak, sakit na unti-unting paralyzing. Parang nag-freeze ang katawan, hindi makagalaw. So ibig sabihin hindi na siya makakakain ng masarap? Ang lungkot naman nun. Daddy, matutulungan mo ba siya? Hindi tayo doktor, anak. Pero don't worry. May magagaling na doctors para pagaling siya. Puti naman? Alas kasi, sa ngayon, wala pang lunas talaga. Di tama yan. Kung wala silang magawa, baka ako meron. Found it. Pero ang mahal. 6,000 points. Kailangan kong mag-isda ng marami. Exchange ko na ba? Kung mahirap magpakabuti ka muna. Pero kung kaya mo na, tutulong ako sa mundo para may magawa akong mabuti. Binigyan ako ng chance ng Diyos. Hindi ko sasayangin ito. Honey? 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 Ha? Ano iniisip mo dyan? Kain na, lalamig yung ulam. Masarap. Promise. Grabe, ang sarap talaga nito. Kain na tayo, love. Simulan na yung lumipat tayo sa Shangxi Garden. Mas madali na mag-ista. Ang dami ko ng oras na isa-save. Dahil dyan, mas marami akong points na nakukulik. Okay na to. Ito na ang gamot na pwedeng makapagpagaling sa ALS, kahit late stage. Grabe, walang kapalit ang halaga nito. Narinig ko dati online. Nasa Mating Pangvillas nagpapagaling si Prof. Xiao. Kailangan ko ng kumilos. Dali! Yo bro! Ang aga mo naman yata natapos ngayon. Oh, emergency. Yo bro! May nahulog ka. Salamat. By the way, Wang, pakikuha itong mga gamit ko. Okay bro. Hala, may Maybach na pala siya? Kay Liu bro pala. Pareho lang tayo nangingista pero grabe ang level niya. Based sa location, nandito na ako sa Mating Pangvillas. Dito pala nakatira sa Prof. Xiao. Anong problema? Sir, hindi po kayo residente dito, no? Kung papasok sa village, kailangan ipakita ang reservation permit. Pumunta ako para gupitin si Miss Xiao. Pagbigyan niyo na ako. Anong sabi mo? Miss Xiao, ang sakit ni Mr. Xiao. Nasa terminal stage na. Wala na pang lunas. Hindi pa kayo ang best medical team sa US? Ni pag-improve ng kondisyon lolo ko, hindi nyo kaya? Miss Xiao, alam niyo naman na ang ALS ay isa sa mga pinakamalalaking hamon sa medisina. At kung sino man ang makakabot nito, tiyak na magiging susunod na Nobel Prize winner. Pero ang ganyang breakthrough, baka nasa loob ng 50 years pa bago mangyari. Hindi pwede. Ang teacher ko ang pambasang bayani ng China. Nasa breakthrough na tayo ng pinakamahalagang nanochip project. Paano pwedeng? Ang kalusugan ng teacher ko ay kalakip na kinabukasan ng bansa. Sir Feng, pakiusap, isipin niyo ng paraan. Pasensya na, ginawa na po namin ang lahat. Sige yun, malala na ang sakit ni grandpa mo ngayon. Gamitin mo na lahat ng oras mo para samahan siya. Hindi pwede, kahit anong mangyari. Hindi ko hayaan mawala si grandpa. Hello? Ano sabi mo? May kakilala kang kayang gamutin si grandpa? Nasaan siya? Papasukin mo agad. May makakagamot kay Mr. Xiao? Imposible yan, Singyon. Si Sir Feng nga wala nang magawa sa sakit ni Lolo eh. Sino pa kaya makakahanap ng paraan? Sino may kaya nun? Sino ba sa palagay mo? Susubukan ko. Hindi ako susuko. Singyon, hintayin mo ako! Ikaw ba ang makakagamot sa grandpa? Ikaw ang... Xiao Xing yun. Lolo ko si Mr. Xiao. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo?
Hello, apo ka pala ni Mr. Xiao? Xiao Qing yun? Ikaw ba yung presidente ng Donghua Group? Ako nga. Bata pa pero CEO na ng bilyong-bilyong kumpanya. Saludo ako. Pinapahanga mo talaga ako. Leo sir, sobra ka naman. Kaya mong gamutin si Grandpa? Seryoso ba? Oo naman, kung wala akong tiwala, hindi ko kayo pupuntahan. Qing yun! Huwag kang basta-basta maniwala dyan. Huwag mong paniwalaan. Siguro scammer lang yan. Tulad nung nakaraan. Nagpapanggap lang yan. Gumagamit ng excuse na gamutin si Grandpa para makalapit sa'yo. Siguradong ganun nga. Hindi siya pwede dito. Siya ay... hello. Tagapagmano ng Han Corporation. Han Feng. Ikaw si Han Feng. Sinasabi ko sa'yo, nandito lang ako para gamutin si Sir Xiao. Wala nang iba. Huwag kang magpanggap pa. Ha? Narinig ko na. Sinabi ni Qing Yun kung sino raw ang makakagamot kay Sir Xiao ay siguradong pakakasalin niya. Kasama pa ang Donghua Group bilang dote. Alam mo ba, ayoko nun kasi hindi ako interesado sa anumang kapalit niyan. Wala akong pake. Mapagpanggap ka pa! Tama na. Mr. Liu, sumama ka muna sa akin. Tingnan mo ang kalagayan ng lolo ko. Sige. Hayop ka. Nangaagaw ka pa ng babae sa akin. Gusto mo yata malasaan ng kamatayan ha? Mamaya kapag di mo na napatagal si Sir Xiao, paglabas natin dito, ako na mismo ang wawasak sa'yo. Maglalaho ka sa mundo. Miss Xiao, ito po siya. O ikaw. Ipapakilala ko po. Ito po si Mr. Liu, isang espesyalista na sinasabing kayang labanan ang ALS disease. Kung siya nga ang gagamot, baka nga gumaling nga talaga si Lolo dito. Alam mo ba kung ano ang sakit na ALS? Kalokohan yan. Walang gamot dyan. Miss Xiao, huwag mong ipusta si Lolo sa desperasyon. Baka lalo mo siya mapahamak. Alam ko yan. Kaya dapat, maging maingat kayo sa mga ganyan. Huwag kayo magpadalos-dalos ng desisyon ninyo. Hindi ako susuko, pero seryoso ang kondisyon ni Lolo. Masyadong malala. Mr. Liu, sabihin mo, anong balak mong gawin ngayon? Totoo nga sinabi mo. Kahit yung mga modern na gamot hindi kayang gamutin si Lolo mo. Qing Yun, huwag ka nang umasa dyan. Klaro naman, puro dakdak lang yan. Niloloko ka lang niya. Ang gusto lang niya, lumapit sa'yo, siraulo ka. Kung sinasaktan mo si Sir Xiao, hindi ka makakaligtas. Sisiguraduhin kung buburahin ka namin. Tama. Kapag sinaktan mo si teacher, kakalat ang pangalan mo sa buong Southern Province. Wala ka ng pabrikan. Teka lang. Hindi pa nga ako nakakapagsalita, ang bilis niya na mag-react. Kung walang ibang makakagamot, hindi ibig sabihin nun di ko na kaya. Anong gusto mo sabihin? Ikaw ang may kayang gumamot sa kanya? Tama. Narinig niyo ba ng tama yon? Grabe ka naman. Kung mayabang ka, walang draft-draft, kaya dyan ang gamutin oh. Tama na nga yan, Mr. Liu. Sabihin mo na kung anong plano mo kay Lolo. Madali lang naman ang gagawin ko para sa kanya. Isang capsule lang. Isang inuman, gagaling si Sir Xiao. Isang gamot para sa ALS. Bata ka pa. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Sa pinakakilalang medical institute, ako nag-research. Maraming taon na ako roon. Pero kahit minsan, wala pa akong nakitang team na kayang gumawa niyan. Patingin nga, mga research paper na wala akong nakitang ganon, bata ka. Alam mo ba, ibig sabihin ng sinasabi mo, kakalat yan sa buong mundo. Oo, alam ko yun. Alam mo pala pwede ka bang manalo ng Nobel Prize sa medisina? Magiging tanyag ka sa buong mundo. Ganun ang mangyayari sa'yo. Pero kung gusto ko lang talaga tumulong kay Sir Xiao, ginagawa ko ito dahil siya ay bayani sa bansa natin. Expert sa nanochip. Walang yak nagdadahilan ka pa. Baka naman kasi naniligaw ka lang. At yung gamot mo baka naman lason pala talaga yan. Eh paano kung may mangyaring masama kay Sir Xiao ha? Dapat ka nalang barilin ang 100 beses. Hoy kayo dyan, palayasin niyo ng siraulong yan. Teka lang. Miss Xiao, baka ito na lang ang tanging pag-asa ni Sir Xiao. Sigurado kang isusuko mo to? Lolo. Qing Yun, mukhang konti na lang ang natitirang oras ko. Wala na akong silbi. Kung nakahiga lang ako dito ngayong oras ito, mas mabuti pang pamatay ako kaysa maging pabigat. Hayaan niyo na lang subukan ng batang ito. Pakiusap. Sige po, Lolo. Bigay mo na yung gamot. Sir Xiao, huwag kayong padalos-dalos. Hindi pwedeng basta uminom ng gamot ng ganyan. Oh, teacher, makinig kayo kay Elder Feng. Tama na ang usapan ninyo. Buong puso ko na itong desisyon ko. Sandali! Anong ginagawa mo? Sir Xiao,
Mahalaga kayo sa bansa, hindi basta-basta ito. Ang pinaka-problema ng gamot na yan, sisirain mo ang kinabukasan ng buong bansa. Kaya mo bang panagutan yun? Pumayag na si Sir Xiao, bakit ka ba nag-iingay? Anong gusto mo, ha? Kung ayaw mo, ikaw ang gumawa ng paraan. Wala ka namang magagawa eh. Umalis ka nga riyan. Umalis ka. Pero kung ang gamot na yan, may problema talaga. Krimen ang ginagawa mong yan. Pag napatunayan yan, pwede ka naming barilin. Sige, magpustahan tayo. Pustahan, ha? Sino ka ba? Ha? Karapatan mo bang tumaya? O baka natatakot ka, ha? Ha? O sige na nga. Anong pustahan? Kung hindi gumana ang gamot na to kay Sir Xiao, ako mismo, aamin na sinadya ko siyang saktan at luluhod pa ako sa harap mo. Pero pag natalo ka, sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Ha? Pinapaload mo ba ako para gawin yan? Pinapa-self-strap mo ba ako? Sira ulo ko talaga, ha? Ano? Natatakot ka, ha? Pustahan lang naman to eh, ha? Sana lang, hindi mo pagsisihan. Saktong-sakto ang bilang. Ikaw ang magiging saksi. Sige, pero mas maganda, gumana yung gamot mo sa teacher. Kung hindi, ikaw ang unang tatamaan sa akin. Tama na mga kaguluhan. Bilisan nyo, Cheng yun! Iabot mo na yung gamot, bilisan mo! Yung chip project! Hindi pwedeng mag-delay pa! Lolo, ako na po magpapainom. Anong nangyayari? Dapat gumagana na yun, ha? Hindi kaya yung gamot na kinuha sa system peke. Lolo, ano nangyari sa'yo? Mahina ang dugo ni Sir Xiao. Gulong-gulo ang pulso. Siguradong dahil sa gamot na pinainom mo! Ikaw, balak mo talagang patayin si Sir Xiao, no? Ching Yun. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ba pagkakatiwalaan yung mga tao? Baka nga, espiya pa siya ng kalaban. Pinadala para patayin si Sir Xiao. Ba't pa kasi hindi ka nakikinig sa akin kanina? Nagbalak ang saktan si Lolo? Hindi totoo yan. Mintik ka! Mga tao! Takpin siya. Lubin, tama. Pag may nangyari kay Lolo, isasama kita sa hukay. Ginalaw mo pa si teacher. Ipakakalat ko to. Ipapamedya ko to. Ipopost ko, ipapalam ko sa buong bansa. Malalaman ng buong bayan kung gaano ka kasama. Hayop ka! Kanina ang hiyabang mo talaga. Ba't ngayon tikom na yung bibig mo, ha? Sige na nga, magyabang ka pa. Ano, ituloy pa. Hintayin mo lang kahit anong gamot. Kailangan ng oras para tumalab. Ano ngayon, pinipilit mo pa rin yan, ha? Akala mo maniniwala kami sa'yo? Fine. Bigyan ka pa namin ng konting oras, ha? Ano balak mo? Tingnan natin kung may palusot ka pa. Tumigil ka! Sir Xiao! Lolo? Ay, naku kayo talaga. Lolo, gumaling ka na po ba? Okay ka lang ba? Teacher, ayos lang kayo? Oo, ayos lang. Pakiramdam ko ngayon ang lakas ko. Kaya ibaba mo na yung flower face na yan. Kung may nangyari sa VIP ko, hindi kita palalampasin. Maniwala ka. Mawasakin kita. Tandaan mo yan! Opo. Yung muscle deterioration niya. Grabe, bumuti nga talaga. Paano nangyari yon? Ano nangyari? Hindi ba? Ayaw niya akong gabaling. Gano'n ba? Hindi naman. Mr. Shout. Ang alpha progressive paralysis ay isang global na hamon sa medisina. At lalo na soling stage na kayo, talaga mahirap na po ang kondisyon ninyo. Tapos, ang batang ito lang aasahan. Paano siya magkakaroon ng gamot para sa ALS? Imposible yan. Tumigil ka na, Mr. Feng. Kayo pa naman ang pinakamagaling na medical team. Pero sa sakit ng lolo ko, wala kayong magawa. Samantalang si Mr. Du, isang tableta lang ay may pagbabago na. Kayo wala mga silbi dito. Mga doktor na walang alam. Marami naman ang may alam na mas magaling ang medisina sa Amerika. Anong batayan ninyo? Bakit hindi pwedeng dito manggaling ang solusyon? Gets ko na. Sigurado akong galing Amerika yung gamot niya. Dinako mula sa ospital doon. Sa palagay ko, isa talaga siyang espiya. Traitor yan! Oo, tama yun. Tama ka. Tama na. May ganyan na panati ko sa banyaga. Wala akong pake. Umalis ka na sa harap ko. Chuyen, palisin mo na sila. Opo. Wag. Ano? Ako ba naman ang special doctor ni Mr. Xiao? Ang Feng naman. Tama na. Panahon na para tuparin ng pustahan natin.
Ha? Anong pustahan? Wala akong alam dyan. Ikaw, nagbibingi-bingihan ka pa. Kami ang nakasaksi sa'yo. Natalo ka na nga eh. Gusto mo pang mag-breach ng kontrata ha? Hang Feng, kung may bay ka pa, tuparin mo na yon. Hang Feng, gawin mo na ang usapan. Kung hindi mo gagawin ang usapan, isa kang duwag. Ngayon lumuhod ka sa harap niya. Ako luluhod ako? Sino kayo parutusan ako, ha? Alam niyo ba kung sino ang tatay ko? Mangwalang-ya kayo. Ang tatay ko, ang pinuno ng Han family sa South Province ba? Kaya niyo bang banggain kami, ha? Kayong lahat? Ha, nagbabataas kayo sa harap ko, ha? Eh, maliit na Han family lang kayo. Akala niyo kung sino na kayo? Teka lang, Lolo. Wala pa akong galit sa inyo. Galit ako sa batang ito. Hindi ko na siya talaga kaya eh. Pumpugin na natin yan. Palayasin siya. Wag po! Hoy! Pitawan niyo ako! Aalis ka ba? O kami magpapababa sa'yo? Jing yun. Magkaibigan tayo. Alam mo yan. Bakit mo ako pinapahiya? Sampalin mo! Han Feng, akala mo ba hindi namin alam lahat ng kalokohan ng pamilya nyo? Dahin nyo na. Sampalin ng 100 times. Tapos itapon palabas. Sige. Bitawan niyo! Shaoli, Xiaoyan. Balik muna kayo sa lab. Bukas susunod na ako. This time, babasagin natin yung 1 nanometer chip barrier. Para sa bansa natin, para sa Huago. Lahat ng yon. Yes, sir. Dahil kasama namin kayo, siguradong kakayanin natin. Tuloy-tuloy na ang project. Siguradong magtatagumpay na tayo. Hindi na tayo kukontrolin ng mga Benyanga. Tayo na ang may hawak. Sir, alis na po kami. Sige. Ang galing. Binata. Sa pagkakataong ito, ikaw ang nagligtas sa akin. Sabihin mo, anong gusto mo? Basta kaya namin ng pamilyang Xiao, hindi kami uurong. Walang problema yon. Sir Xiao, may hilingin sana ako. Alam ko na may pakay ka. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Basta kaya ko tutulungan kita. Kahit ano, sabihin mo lang. Sir Xiao, niligtas kita. Hindi dahil sa reward, kundi ikaw ang haligi ng China. Mahalaga ka sa bayan. Ikaw ang susi sa pagunlad ng siyensya, kaya nakikiusap ako. Sa susunod po, sana po, alagaan niyo yung kalusugan ninyo. Magpahinga po kayo, huwag niyo pong pabayaan ang sarili niyo. Wala na akong gamot para dyan eh. Kaya mag-iingat po kayo. Magaling ka bata. Ang hiling mo, tatanggapin ko yan. Pero syempre, dahil niligtas mo ako, ang pamilya Xiao, hindi marunong tumanggi, lalo na sa mga utang na loob. Narinig ko kay Ching yun. Liu Bin ang pangalan mo, tama ba? Apo. Ngayon, anong sa tingin mo sa apo ko? Si Ching yun. Siya ang presidente ng Donghua Group. Isang pambihirang babae. Bihira lang makakita ng ganyang klaseng babae sa mga kabataan ngayon. Napakagaling. Kaya naman iniisip ko, ipapaasawa ko siya sa'yo. Ano? Lolo, gusto mo akong ipakasal? Hindi pwede yan. Ching yun. Sir Xiao, kasi po, huwag kang mag-alala. Kita mo naman, siya ang nag-iisang apo namin. Ikaw ang tagapagmana ng bilyong-bilyong kayabaran ng Xiao family. Sigurado nga angat ka panalo sa South Province. Hindi basta-basta ang mapili ni Lolo. Napakataas sa standard niya. Kung si Liu Bin ang napili, ibig sabihin may tiwala siya. At kahit pa, Liu Bin, mas okay ka pa. Kesa sa walang kwentang Han Feng, hindi din naman masama kung susubukan mo na kitang makilala. Sir Xiao, pasensya na po. Ayaw mo? Mr. Liu, sandali lang. May sasabihin pa ako. Bakit po? Ano po yun? Ching yun, ihanda mo yung regalo ko sa kanya. Ayusin mong mabuti. Lola Xiao, nagabala pa po kayo. Hello? Secretary Zhang, dala mo na dito ang kontrata. Bilisan mo. Mr. Liu, hintay lang po kayo ng konti. Darating niya yung secretary ko. Pasok. Mr. Liu, ito ang shares contract ng Donghua Group worth 500 million. Gusto lang namin magpasalamat sa'yo dahil niligtas mo si Lolo. Pirmahan mo na lang po. Sige na, pirma na. Miss Xiao, hindi ko po matatanggap yan. Bakit naman? Miss Xiao, sinabi ko na, iniligtas ko si Lolo Xiao, hindi dahil sa pera. Kung pera lang ang habol ko. Kinalimutan ko ng prinsipyo ko. At isa pa, hindi ko kailangan ng pera. Miss Xiao, Lolo Xiao, aalis na po ako. Hindi masama, ha? Kita mo, hindi ako nagkamali sa tao. Nakikita mo talaga ang sincere siya, hindi siya nagpapanggap. Si Mr. Liu hindi naghahangad ng kapalit para sa bayan at puso. Isang tunay na bayani, yun ang tawag sa kanya. Tama yun. Mapalad ang China na may taong katulad niya. Isang biyaya siya sa bansa natin. Ay, oo nga pala. Kanina parang nagkaalitan sila ni Han Kid.
bantayan mo si Liu ha. Kapag gumalaw ang Han family, laban ka Liu. Huwag kayong magatubiling kumanti sa kanila. Wala nang kaibigan. Apo, Lolo. Alam ko na ang gagawin ko. Secretary Zhang, magpadala ka ng tao ngayon din. Tahimik lang, huwag magpakita. Kapag may nangyaring masama kay Liu, i-report mo agad sa akin. Apo. Buisit na yan. Nakakainis talaga. Simula pagkabata dito sa Southern Province, lahat ng sumalungat sa akin, nasa hukay na. Ano pa kaya tong balita dyan, Sheng? Sundan mo. Apo. Hansha, habang hindi pa nabigay ang Al's Miracle Cure, huwag niyo muna siyang gagalawin. Kapag nakuha natin yung formula, mass production na tayo. Pag nangyari yun, sigurado nga angat ang Han family. Kayang-kaya natin maging pinakamayaman sa buong Southern Province. Mali mo, number 1 pa. Sigurado yun. Don't worry. Ginagawa ko lahat ng plano, nakaset na lahat ng yan. Kahit may pakpak sila, hindi sila makakatakas. Hello? Mr. Liu, may mga sasakyan sumusunod sa inyo. Mukhang may balak silang masama. Ganun ba? Sigurado ba kayo? Kaya niyo silang ayusin? Mr. Liu, syempre naman po, dati na kami naka-assign sa VIP protection. Kaya sanay na kami sa ganitong klase mga kaso. Huwag kayong mag-alala, babantayin namin kayo na mabuti. Sisiw lang sa inyo. Opo. Mukhang si Young Master Han gusto manggulo ah. Aba dahil hawak siya ng Han family, akala niya pwede na lahat. Lolo, yung sakit nyo, gumaling na. Para milagro ang didisina. Kaya naman alagang mabuti ang sarili. Oo naman. Sabi nga, akala mo wala ng daan, biglang may hiwanag. May pag-asa sa likod ng dilim. Hello? Ano? Si Han Feng? Walang kiya. Walang niya. Sino yun? Lolo, tama kayo sa hinala. Si Han Feng nga. Inatake si Mr. Liu. Walang respeto kay Mr. Liu. Gusto pa mabuhay. Pagpadala ka agad ng tao. Siguraduhin mo, ligtas si Mr. Liu. Apa. Ano? Gustong-gusto niyo akong patayin? Haha, buti alam mo. Sa Southern Province, bawal sumuway sa akin. Or else, diretso impyerno. Ha! Kasama ka doon. Natatakot na ako, wow. Takot na takot, mas maganda. Ha? Pero, kung ibibigay mo sa akin ang formula ng Al's Cure, baka pagbigyan pa kita. At least buo pa ang katawan mo. Kaya ngayon, ibigay mo na sa akin yung gamot. Sigurado ka bang kaya mo ako? Mag-isip ka nga. Hoy bata, kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Para hindi ka magdusa, sasabihin ko lang sa'yo. Tumigil nga kayo. Kung hindi, kayo magsisisi. Makikita nyo. Ha! Nagmamayabang ka pa. Ha! Sige nga, tignan natin ang yabang mo na yan. Para malaman mo na sa lugar na to, wala kang level sa amin. Mga tol, sige na, basagin nyo na yung pagbubuka ng taong yan. Tigil!